Kung kagaya mo rin ako na mahilig sa mga gulay-gulay at laging may leftover na prito o inihaw na isda, panuorin mo ito. Sobrang simple lang pero napakasarap. Pero bago tayo mag-umpisa, unahan na kita. Pa-subscribe naman sa aking channel at huwag mo na rin kalimutang i-like ang video pagkatapos. Maraming salamat po. At narito ang mga sangkap na ating gagamitin sa ating simpleng lulutuin. Yan, okay, para mas lumabas ang katas ng kamatis, imas or durugin natin ito. Isang hinlalaking pinitpit na luya at saka sibuyas. Ito na yung leftover na inihaw na pampano. Ilagay natin lahat ang mga gulay. Sabay-sabay na yan, one pot kung tawagin. Kung napapansin niyo pag nagluluto ako ng mga gulay, mas mahilig ako sa native na ampalaya. Yan, yung siling gulay, yung hindi maanghang yan. Ito naman yung bulaklak ng himbabao. May isang dahon, ilagay na natin yan. Bagoong isda na tinimpla ko na sa tubig. Ayan. At sa mga gustong mag-share ng blessings, pwede naman po kayo magpaabot ng support sa aking channel sa pamamagitan ng super thanks. Ang pakbet ay ang luto naming mga Ilocano na may sari-saring gulay galing sa bahay kubo, na ang pangunahing sangkap ay ang bagoong isda. Pero pwede din ang solong gulay lang, kagaya ng pakbet na bunga ng malunggay, okra, pakbet na saluyot, ampalaya, sili at iba pa. Yan ang pakbet. Meron din tinatawag na pakbet Tagalog, na ang sangkap naman nito ay yung bagoong alamang. Ang pagkain ng gulay ay napakahalaga. Gulay is life, ika nga, di ba? Huwag natin kakalimutan laging may gulay sa hapagkainan. Yan. So halos hindi mo na nakita yung kamatis. Ayan, tapos na tayo. Tayo na po. Okay, sa mga laging nanonood, maraming salamat po. Sa mga bago, maraming salamat din po. At huwag mo naman sanang kalimutan ang mag-subscribe bilang suporta sa aking channel. See you again next video. Bye-bye!